Hello at welcome sa ating paghimay ng mga kwentong pundasyon, kung saan binubusisi natin ang mga salaysay na humubog sa ating kasaysayan. Naisip niyo na ba kung anong mangyayari kapag ang isang sagradong tradisyon ay sinira ng sadya? Pag-uusapan natin ngayon ang isang sinaunang kwento mula sa Genesis tungkol sa isang ama, sa kanyang mga anak, at sa isang basbas na sumalunggat sa lahat ng inaasahan. Okay, simulan natin ang kwento. Isipin niyo to, nasa tabi tayo ng higaan ng isang nag-aagaw buhay na leader, isang patriarka. Si Jacob, nakilala rin bilang Israel. Matanda na siya at nangihina na ang kanyang kalusugan. At sa mga huling sandali niya, dumating ang anak niyang si Joseph, pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang dalawang niyang anak na lalaki, sina Manase at Ephraim. Ang layunin nila, tumanggap ng huling basbas. At ito, mga kaibigan, ay isang napakasagradang sandali na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Ngayon, para maintindihan natin kung gaano ito ka-big deal, kailangan nating alamin ang batas ng panganay. Kasi sa kultura nila, napakalinaw ng patakaran. Si Manase, bilang panganay, siya ang dapat makatanggap ng pinakamalaking basbas. Si Ephraim naman, na bunso, para sa kanya yung pangalawang basbas lang. Ganun lang dapat, kasimple. Pero teka muna, bago pa man magsimula yung mismong pagbabasbas, may ginawang nakakagulat si Jacob. Isang anunsyo na, nagpabago sa lahat ng bagay. Formal niyang inadopt ang mga anak ni Joseph, isipin niyo yon? Mula sa pagiging apo, bigla silang itinaas sa estado ng kanyang sariling mga anak. Ang sabi niya, ituturing na silang parang sina Ruben at Simeon, yung mga orihinal niyang anak. Kaya naman, naging direct heirs sila. Dahil dito, alam nyo, hindi na to simpleng pagbabasbas ng isang lolo sa kanyang mga apo. Ito ay naging isang napakalaking desisyon na huhubog sa kinabukasan ng buong bansa ng Israel. So ayan na, handa na ang lahat. Alam ni Joseph kung ano ang dapat gawin. Maingat niyang inaayos ang posisyon ng kanyang mga anak para matanggap ang basbas ayon mismo sa tradisyon. Ganito ang plano ni Joseph. Si Manase, yung panganay, inilagay niya sa kanang bahagi ni Jacob. Kasi yung kanang kamay, yun ang sumisimbolo sa pangunahing basbas. Tapos si Ephraim, yung bunso, sa kaliwa naman para sa mas maliit na basbas. Ayos na, diba? Susunod na lang sila sa tradisyon. Pero dito nangyari ang hindi inaasahan. Sa isang iglap, sinira ni Jacob ang buong plano. Pinag-crush niya ang kanyang mga kamay. Sadyang binaliktad niya ang lahat. Inabot niya ang kanyang kanang kamay, yung para sa pinakamahalagang basbas, at ipinatong ito sa ulo ni Ephraim, ang bunso. At yung kaliwang kamay niya, yun ang ipinatong niya sa ulo ni Manase, ang panganay. Grabe, di ba? Siyempre, si Joseph nagulat. Ang una niyang naisip, nagkamali lang ang tatay niya. Kasi matanda na, malabo na ang mga mata, kaya siguro hindi niya nakita ng maayos. Hindi siya natuwa. Agad niyang sinubukang itamang sitasyon. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang ama para ilipat sa tamang pwesto. Sabi niya, hindi po tay, ito po ang panganay, sa kanya po dapat ang kanang kamay ninyo. Pero tumanggi si Jacob at dito lumabas ang katotohanan. Sinabi niya, alam ko anak, alam ko. Hindi pala ito isang pagkakamali. Ito ay isang sinadyang kilos, isang propesya. At ito ang laman ng propesiya. Oo, si Manase ay magiging dakila rin. Pero ang nakabata niyang kapatid ay magiging mas dakila pa kaysa sa kanya. Malinaw na malinaw yung bagong kaayusan na itinatag ni Jacob. Ang bunso ay hihigit sa panganay. At para tuluyang selyuhan itong pagbaligtad na ito, gumawa si Jacob ng isang bagong kasabihan na mananatili at ulit-ulitin sa mga susunod na henerasyon. Ipinahayag niya na mula sa araw na iyon, kapag ang mga taga-Israel ay magbibigay ng basbas, ganito ang sasabihin nila. Naway gawin ka ng Diyos na tulad ni na Ephraim at Manase. Pansin ninyo ha, si Ephraim ang unang binanggit. So, ano ang punto ng lahat ng ito? Ito ay isang mahalagang sandaling patustos kung saan ang propesya, ang kalooban ng Diyos ay nanaig sa tradisyon ng tao. Ang bunso ay sadyang inilagay sa unahan ng panganay. At dito tayo may iwan na may isang malaking tanong. Bakit kaya sa napakaraming ganitong uri ng kwento, palaging ang bunso, yung hindi inaasahan, ang siyang itinatampok at nagiging mas dakila? Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa tadhana, sa pagpili, at marahil sa kung paano talaga kumikilos ang Diyos?